La 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 la. Oh, oh, Good morning, Kuya! Good morning mga kasambahay. Friday na, March 22, 2019. Ang saya-saya! Happy Friday! Happy Friday! Oh, hello, Doc Bo! Hi, Doc Bo! Hello! Ikay, Kuya. remind mo nga muna, ano ba yung coding mamaya? Patay. Mamaya alamin natin kapag manalo na ang 7 a.m. Oo, 9 sigurado. 9 in 0. 9 in 0. Bakit nakakamali ba? Dahil nga po Hindi niya Friday kabisado. today, kasama po natin ngayon si Doc Bong para po magbigay sa atin ng dagdag kaalaman pagdating sa ating kalusugan. Doc Bong, ano ba ating topic today? Nako, yung hindi makakatulog, hirap matulog. All about insomnia, pag-usapan po natin. Sabi ko, yan ba yung amnesia? Magandang mag-uusapan natin. Oh, maganda yan. All about insomnia. Too much caffeine siguro yan. Oo. Kaya, ayan. Kaya mga kasambahay, stay tuned para sa isa na namang masaya at makabuluhang umaga. Pwede nyo rin pong mapanood ang Good Morning Kuya via live streaming po yan sa ating website. I-type nyo lamang po ang untvweb.com. That's right! At syempre, bukod sa ating website, pwede nyo rin po kaming masubaybayan kahit na nasa ang lupa-lupa kayo ng mundo. Sa pamamagitan po yan ng ng ating Facebook Live, kaya huwag kalimutang i-like and i-follow ang aming official FB accounts, ang UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya Facebook page. Sa mga kasangbahay na maaga nagbukas ng kanilang mga TV or kaya naman ay nakatutok na sa ating FB Live, sa mga oras na ito, narito po ang ilan sa mga balitang aabangan nyo ngayong umaga. Pilipinas, umangat ang pwesto sa World Happiness Ranking ng United Nations. Implementasyon ng ilang infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways na antala na dahil hindi pa rin naipapasa ang proposed budget ng pamahalaan para sa taong ito. Paraan ng pag-iimbestiga ng Bureau of Fire Protection sa nangyaring sunog, alamin. Subscribers ng Wish 1075 YouTube channel umabot na ng 5 million. At Wish 1075, pinarangalan bilang Best FM Radio Station sa 3rd GEMS Awards 2019. Yan po ang mga balitang aabangan ng ating mga kasangbahay, kaya manatili po kayong nakatutok sa aming programa dahil isa na namang happy and musical Friday ang hatid namin sa inyo. Tama ka dyan, Ate Beth. Dahil nga Friday ngayon, makakasama natin of course ang The Wishfuls. Ito po sina Princess, sina Louie Ann, sina Carmela, si Kimberly, and of course si Ace. Abangan natin mamaya kung ano nga ba yung kanilang mga kakantahin ngayong umaga. Yep, that's right. Pero bago po tayo magkantahan, narito muna ang ating top stories for today. Bagong import commodity clearance sticker, ilalabas ng Department of Trade and Industry. Reklamo ng mga dating opisyal ng Philippine government sa International Criminal Court laban kay Chinese President Xi Jinping. Hindi makakaapekto sa relasyon ng Pilipinas at China ayon sa Pangulo. Permanenteng pagtigil sa negosasyong pangkapayapaan ng pamahalaan sa Communist Party of the Philippines, inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte. 8 foreign terrorist na momonitor ng Armed Forces of the Philippines sa Mindanao. Magandang umaga po mga kasangbahay. Salamat po sa Panginoong Diyos sa panibagong araw na ito. Alas 4:50 na po ng umaga, una sa ating mga balita. Maglalabas ng bagong import commodity clearance sticker ang Department of Trade and Industry upang lalong maprotektahan ang mga consumer laban sa mga pekeng produkto. Payo ng DTI tiyaking hindi substandard ang mga bibilhing produkto para makaiwas sa sunog. Para sa detalye, narito po ang report.
Nagbabala ang Department of Trade and Industry o DTI sa panganib na maaaring idulot ng pagtangkilik sa mga peke at substandards na produkto. Katulad na lamang ng mga nakumpiska nilang bumbilya na sa unang tingin ay aakalain mong genuine dahil may Import Commodity Clearance o ICC sticker pa ito. Ang iba nga ay nakaprint pa ang mismong logo ng DTI. Ang ICC sticker ay ikinakabit ng DTI sa mga inangkat na produktong pumasa sa pamantayan o safety standard ng Pilipinas. Kapag may product safety o PS mark ang isang produkto, ay nangangahulugan na mismong ang manufacturer nito ang nakarehistro sa DTI. Ayon kay Undersecretary Ruth Castelo, mahahalata naman kung peke ang nakalagay na ICC sticker. Yung ICC mark is supposed to be moving. Nagre-rainbow siya, hindi siya pwedeng flat. Maglalabas naman ang bagong ICC sticker ang DTI na may mga bagong feature. Madali din itong malaman ng mga tauhan ng DTI kung peke o original ang mga produkto. Minirapat namin na bahagyang palabuin ang video ng sticker para hindi makopya. Nagmo-move siya. It's a hologram. Tapos merong naka-embed dyan na QR code at saka yung license number ng importer nakalagay dito. Ayon sa opisyal, maaaring pagmula ng sunog ang isang pekeng bumbilya dahil maluluwag ang parte nito at madaling mag-init. Ayon sa DTI, kahit mura ang pekeng produkto, hindi pa rin nakatitipid ang tumatangkilik dito dahil madali itong masira. 80 pesos nga. Sobrang mura pero ang kapalit naman nun isang buong community na mauubos. Ayon sa Bureau of Fire Protection NCR, sa Metro Manila pa lamang ay tumaas na ng 4.64% ang insidente ng sunog mula Enero hanggang Marso 15 ngayong taon kumpara noong 2018. Karamihan sa naging sanhi ay problema sa koneksyon ng kuryente. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi makakaapekto sa relasyon ng Pilipinas at China ang isinumiteng reklamo ng mga dating opisyal ng Philippine government sa International Criminal Court o ICC laban kay Chinese President Xi Jinping. Yan po ang ulat ni Rosalie Cos. Tila hindi pinansin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isinumiting communication sa International Criminal Court ng mga dating opisyal ng pamahalaan na sina former Foreign Affairs Secretary Alberto Del Rosario at former Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Chinese President Xi Jinping. Batay sa communication na isinumite kay ICC Prosecutor Fatou Bensouda noong March 15, 2 araw bago opisyal na tumiwalag ang Pilipinas sa ICC, may plano umano ang China na kontrolin ang South China Sea at maituturing itong crimes against humanity. Kabilang na dito ang agresibong pagtatayo ng mga artificial islands sa South China Sea na nagdulot ng matinding environmental damage. Ayon naman sa punong ehekutibo, karapatan ito ng mga complainant bilang mga Pilipino, subalit iginiit na wala namang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas, gayon din sa China. They're Filipino citizens, and I think we'll just also have to defend our position vis-a-vis sa kanila. They think they have a good case, and I would say that there is no jurisdiction over this country and of China. Naniniwala naman si Pangulong Duterte na hindi maaapektuhan ng reklamo ang kasalukuyang ugnayan ng dalawang bansa. I'm sure they know that the Philippines is a democratic country and anybody can bring a suit against anybody. But whether or not it would be prosper or whether or not we have the jurisdiction, that's something else. Rosalie Cos, UNTV, News and Rescue, Philippines. Nakipagpulong si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin kay Chinese Foreign Minister Wang Yi sa Beijing kahapon. Sa naturang pulong, tiniyak ni Wang na bukas ang China na makipagtulungan upang mabuo ang isang Code of Conduct sa South China Sea. Para sa kabuoang detalye, panoorin po natin to. Nakipagpulong kay Chinese Foreign Minister Wang Yi si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin sa Beijing. Ayon kay Wang, handa ang China na makipagtulungan sa Pilipinas pati sa ibang ASEAN member states upang mabuo ang Code of Conduct sa South China Sea sa loob ng 3 taon.
Nais din ng China na matalakay ang Belt and Road Program nito. China will work together with the Philippines and other ASEAN countries to remain determined, exclude interference, and strive to finish negotiations on the COC by the end of 2021 and make it a real stabilizer for the South China Sea situation. Ayon kay Wang, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng China, Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon, bumubuti na ang sitwasyon sa South China Sea at patuloy na pinanalawak ang kooperasyon hinggil dito. Sa Abril, bubuksan ang ika-4 na pagpupulong ng China at Pilipinas o ang China-Philippine Bilateral Consultation Mechanism. Ayon naman kay Locsin, dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa ikalawang Belt and Road Forum sa China sa susunod na buwan. Anya bukas ang Pilipinas na palakasin ang political trust nito sa China. Paigtingin ang bilateral cooperation, isulong ang joint maritime cooperation, pangalagaan ang peace and stability sa karagatan at payabugin pa ang Philippine-China relations. Between the Philippines and China, which have always been friends and never enemies, resisting attempts by the great powers in the previous century to use our proximity against each other rather than for each other's benefit. Early on, I am proud to say that I was part of an effort to bring our countries close together. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue. Inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang permanenteng pagtigil sa negosasyong pangkapayapaan ng pamahalaan sa Communist Party of the Philippines. Alamin natin ang detalye kay Rosa Licos. Bagaman higit isang taon na mula nang iproklama ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanselasyon ng formal peace talks sa pagitan ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines, formal na inanunsyo ng punong ehekutibo ang permanente nitong pagpapatigil sa naturang negosasyon. Dagdag pa nito, hindi na rin niya ikukonsidera ang anumang pakiusap upang baguhin ang kanyang desisyon at sa susunod na umanong Pangulo ng bansa makakaasa ng negosasyon ang mga makaliwang grupo. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag ng pangunahan ng ika-122 anibersaryo ng Philippine Army sa Taguig City kagabi. I am officially announcing the permanent termination of our talks between the government panel and the Communist Party of the Philippines. I'd like to announce that I am no longer entertaining any interventions or maybe persuasions in this democratic state of the Republic of the Philippines. My sense is that you can maybe talk to the next president of this republic one day. Kamakailan, terminated na rin ng Duterte administration ang appointment ng mga miyembro ng Government Negotiating Panel na pinangunahan ni Labor Secretary Silvestre Bello. Subalit paglilinaw naman ang tanggapan ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez at ng Malacanang, bahagi ito ng paghahanda sa mga bagong inclusive panels para sa localized peace talks. According to General Galvez, new panels will be created, localized, with sectoral representatives, local government units, and military. Rosa Licos, UNTV, News and Rescue, Philippines. Alas 4:59 na po ng umaga. 8 foreign terrorist pa ang namomonitor ng Armed Forces of the Philippines sa Central Mindanao. Kabilang umano ang mga ito sa grupo ng mga terorista na nauna nang nabalitang nakapasok sa bansa. Yan ang report ni Dea Ilagat. Marami ng terorista ang nakapasok sa bansa. Ang iba ay umalis na at ang iba ay namatay sa military operations. Ngunit ayon kay Western Mindanao Command spokesperson Colonel Jerry Bisana, 8 sa 10 napaulat ang namomonitor sa Central Mindanao. 5 sa 10 ang identified na ng militar na kinabibilangan ng Singaporean na si Mawia na sinasabing remnant ni Zulkifli Binhir alias Marwan na napatay ng SAF-44 noong January 2015.
Dalawa ang Arab-looking, kabilang ang Iraqi na si Abdul Rahman na siyang nagdala ng ISIS flag sa bansa at ang dalawang Indonesian. We've been trying to account all of them, but of course sabi ko nga, napakahirap because nobody can tell who are the terrorists kung basta-basta lang siya, ordinaryong taong nandiyan. Hindi naman natin sila pwedeng hulihin habang wala sila talagang ginagawa. Not unless ito yung mga high value targets na ibinigay din sa atin ng mga counterparts natin sa ibang bansa. Sinabi ni Bisana, bukod sa pakikipag-ugnayan sa mga foreign counterparts, nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa posibleng pagpasok sa bansa ng mga foreign terrorist gamit ang mga paliparan. Ito'y dahil nahihirapan na umano ang mga teroristang pumasok sa southern backdoor ng bansa dahil sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa tri-boundary ng Pilipinas, Malaysia at Indonesia. We do not discount the possibility also na yung mga karaniwang airport dito, nakakarating naman yung mga foreigners. O paano mo malalaman or madidetect na extremist kagad ang isang tao? How will you know that people sitting or standing beside you is a terrorist? Not unless may hawak-hawak kayo ng baril, hindi yan makakapasok. Or may dala-dala yung mga explosives or anything that will indicate na terorista siya. Panawagan ni Bisana sa publiko, tumulong sa militar sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon kung may nalalaman silang pumapasok na terorista sa bansa gamit ang mga paliparan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Aguinaldo. Usahin natin ang ating mga kasama dyan sa pundahan. Good morning! Oh, maganda yung usapan namin dito eh. Masaya kami. Mga statistics ng mga Pilipino. Pinag-uusapan kasi kami. Baka gusto mo i-recap. Anong rank natin? Anong rank natin ninyong sa happiest? Bakit Happiest ba? Pilipino? Hindi, di ba 69th happiest tayo? Oo. Hindi naman lalagpas sa bingo. Lagi naman tayo masaya. Lalabas sa bingo. Paano kaya yung paano kaya yung number 1 na pinaka-happy? Ano yung tawa ng tawa? Finland. Pinaka-masaya. Walang tao. Walang tao Kunti daw lang. doon eh. Sabi dito doon. Pera lang, bro. Happy. Oh, dahil dyan. Ay, pinakikita nga nila sa video na pinakamasayang lugar sa Finland. Yung babae, may hawak-hawak pa na baka. O pag-usapan natin mga Baka happy sila kasi maraming pera. Marami sila. Ganun ba? Ito na yung balitang yon. Ito yung pinag-uusapan natin dahil bagyang umangat ang Pilipinas sa World Happiness Ranking ng United Nations matapos maitala bilang pang-69 na pinakamasayang bansa sa mundo mula sa pang-71 noong nakaraang taon. Ang Pilipinas din ang pangatlo sa pinakamasayang bansa sa ASEAN region, kasunod ng Singapore at bansang Thailand. Ang Finland naman ang lumitaw na pinakamasayang bansa sa mundo mula sa 156 na bansa kasi kasama dun sa kanilang survey na ginawa ng UN. Ginawa ang ranking batay sa Gross Domestic Product o GDP per capita ng mga bansa, social support, life expectancy at kalayaan, generosity at kawalan ng korupsyon. Yan na yung pinag-uusapan natin kanina, pang number 69 tayo. Corruption. Social support. Corruption, dapat dito sa atin, number 1 tayo. Hindi, less corruption dapat. Galing ng Pinoy, kakatapos ng isang kalamidad, may joke na kaagad. May namatay, may joke kaagad. May baha, pinagagawa ng katatawanan. May meme kaagad. Masayahin. Baha eh. Kung baga na positive nandun side. sila sa gitna ng kalsada, inuman. Oo nga. Kasi di ba, nagsiswimming. Nasusunog yung bahay, nagpupustahan kasi namaliyab eh. Yan ang mga Pinoy, di ba? Sa oras na naghihirap sila, talagang they find happiness on that side, Yan ang di ba? nature ng Pinoy, di ba? Oo. Kahit anong pang season yan. Oo, pero mababa pa rin tayo compared dun sa... Kumbaga nasa middle na rin tayo kasi ilang bansa yung ni-rate nila tapos nasa number 60 plus tayo. Nasa middle tayo. 150, Yung pinakadulo ata, mga 151. Sudan, Yemen, kung saan may kaguluhan. Afghanistan. Yan, oo, yung may mga kaguluhan. BNP pa lang sukatan nila. GDP. GDP. Yes, gross domestic. Yan. Okay, ito nagbigay ng tips ang Manila International Airport Authority sa mga pasaherong dadagsa sa mga paliparan ngayong long holiday. Layo nito na may iwasan ang abala at abirya sa kanilang biyahe sa loob at labas ng bansa. Tingnan natin ang ulat ni Joanna, no? Handa ka na ba sa long holiday vacation?
Nakaredy na ba ang mga pang-OOTD mo ngayong summer at skincare products na babaunin mo sa beach outing? Pero hindi lang ito ang dapat mong ihanda. Narito ang ilang tips ng Manila International Airport Authority sa mga magbabakasyon ngayong long holiday. Ayon kay MIAA General Manager Eddie Monreal, importanteng isaisip ng mga pasahero ang oras ng kanilang flight. Dapat nasa airport na 3 oras bago ang flight para may sapat na oras ang pagproseso sa mga pasahero, lalo na ang mga papuntang abroad. Isipin mo na lang, kumpleto ka nga ng gamit pero paano kung naiwan ka naman ng eroplano? Pinapayuhan rin ng mga pasahero na iwasang magpagala-gala sa airport at sa halip ay agad na magtungo sa boarding gate. Pagkatapos po natin mag-check-in, dumiretso na po tayo sa boarding gate para magantay ng boarding announcement kung anong oras po ang ating lipad para hindi na po tayo hahanapin ng mga airlines na magkakaroon ng resulta na pagka-delay ng mga flights. Bukod dito, mahigpit ring ipinagbabawal sa mga pasahero ang pagdadala ng mga liquid items gaya ng pabango, lotion at alcohol na hihigit sa 100 ml. Kung may kapansanan o medical condition, mas makabubuti kung ipagbibigay alam agad dito sa airline companies upang agad na maasikaso anumang ekstrang pangangailangan. Huwag ring kalimutang i-check ang mga passport at dapat siguruhing valid pa ito sa loob ng 6 na buwan upang maiwasan ang aberya. Anything less than 6 months, baka hindi ho kayo pasakayin kasi pagdating ho sa inyong paruroonan, requirements ho yan ng mga immigration sa inyong destinasyon. Muli namang nanawagan ng kooperasyon sa mga pasahero ang pamunuan ng NAIA sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa paliparan. Ani Monreal, hindi nito layo na pahirapan ng mga pasahero, sa halip ay nais lamang nilang siguruhin ang ligtas at maayos na pagbiyahe ng ating mga kababayan. Oh. 3 hours. 3 hours. Oh. Saka ano, di ba? Dalawang Ibig sabihin, kung you are from QC, pupunta ka ng airport, dapat mga 6 hours biyahe mo. Kasi kung 9 p.m. from here to flight airport, mo, 3 hours ka na eh. 9 p.m. flight mo, kailangan na sa airport ka ng 6 p.m. So, alis ka bahay ng 3. Tapos alam mo, ang pinakamatagal dyan, yung immigration nila, yung papasok ka lang Pipila. dun sa mismong airport Pila. nila. Diyan kami nadali kasi parang aga-aga namin doon, 4 hours before yung flight namin. Tapos yung immigration namin, pang 10 ka lang dun sa linya ng immigration officer, umabot ka pa ng 1.5 oras. So, sobrang bagal. Yung mga lanes nila, wala din, late na nung binuksan nila yung mga PWD Hindi kaya naglalaro ng game ganyan. con yun? Mga Hindi naman. Baka may kakulukan lang din sa bawal na officers to. ng immigration. Si Attorney Lisada, umiikot na sa mga government officer. Kasi may nahuli nun eh, di May ba? nahuli siya. Ano yung Meron ng mga Mobile Legends daw? Grabe. Matanggalan ka daw ng lisensya ng ano, di ba? Oo. Pag nagpo-Mobile Legends sa office time, ay nako. Basta kailangan wag nilang kalimutan yung mga passport nila, i-check nila kung valid within 6 months 6 bago months. sila bumiyahe. International Tama. flight. Pero kapag local, ID lang. Tama. ID lang. Ang dalawa sila. Huwag kayo maingay. Baka ma-istorbo. Oo nga. Oy, Gising eh. storboyin muna natin yung mga kasama natin. May edad sa na talaga, kabila. nakakatulog habang nakaupo eh. Sila Doc Bong. Hello! Good morning! Good morning! Good morning, Kuya! Hikay. Kuya, good morning to everybody. Good morning. Yes. May balita ka ba, Doc? Oo, Doc Oo, Bong. ito. Si Doc Bong pa ba? Mawawala na ba? Hindi Pero ano importante, of course, importante yung mga balita natin. Ito yung una, naantala ng implementasyon ng ilang infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways dahil hindi pa rin na ipapasa ang proposed budget ng pamahalaan para sa taong ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin naayos ang gusot ng Senado at Kamara kaugnay sa 2019 proposed national budget. May report sa atin dyan si Nel Maribojo. Magpupulong sa darating na Lunes ang ilang miyembro ng Senate Committee on Finance at counterpart nito sa Kamara upang ayusin ang gusot sa pagpapasa ng 2019 proposed budget. Ito ay matapos bawiin na ng Kamara ang ibinigay na kopya sa Senado ng enrolled version nito ng 2019 budget. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, magandang indikasyon ito upang maiayos ang issue sa budget. I'm glad that they have retrieved it. It is there now a possibility. There is now a possibility that we can bring it back to the original state of the budget when we ratified it. Ngunit nilinaw ni House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya Jr. ang ginawang physical retrieval ng kopya ng proposed budget ay hindi nangangahulugan na sumuko na sila sa una nilang posisyon.
Nilinaw ni Andaya na wala silang ginawang iligal nang ratipikahan nila ang 2019 GAB. Batay sa naging alegasyon ni Senator Panfilo Lacson, aabot sa 95 billion pesos ang ginawang realignment sa 3.7 trillion peso 2019 budget ng House leadership at inilaan sa mga pinapaboran umano nitong mga kongresista. Dahil sa patuloy na pagkaantala sa pagpapasa ng budget, ilan sa mga infrastructure projects ng administrasyon ay naaantala na ang pagpapatupad. Siyempre may mga delay that is attributable. Pero ngayon po we're doing our best to make sure that yung project implementation of projects that are already funded is hindi po maapektuhan. Hindi na idinetalye pa ng DPWH kung ano-ano itong mga proyekto na ito. Sa kabila nito, ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, maapektuhan ng malaki dito ang pagpapatayo ng mga karagdagang silid-aralan at pagkuha ng dagdag na guro kung hanggang ngayon ay hindi pa rin maipapasa ang 2019 budget. Napakahirap naman yata, budget na lang. kasi Importante yung budget kahit saan, kahit sa bahay lang eh. Anong petsa na, diba? Parang anong petsa na eh. Ligayan eh. Kaya ang problema, yun nga, naaantala, nababalam yung mga project. Ang dami, di ba, sa build, di ba? Sobrang daming naka-line up na projects. Tapos, eleksyon. Though sinasabi nila na meron namang ibang pagkukuhanan. But then, mahirap pag re-enacted. Mas maraming bulsahan dyan, Doc Bong. Hindi, tsaka talking about infrastructure, yun yung nabibitin. Eskwelahan, mga health center siguro, whatever. Eh, yung pinapagawa, yung mga sinisira nga nila na hindi nga importante, na hindi dapat una kalsada. Buong-buo yung kalsada, makikita mo Pag sinisira. malapit eleksyon, budget pala yun. Diba, ano ba yung ano nila, di ba? Bakit hindi yun ang issue dyan, merong insertion, di ba? Ano ba, ayaw pa ba nilang mag-give? Kasi yung last, I think, sa health, no? Yung huli na nakita na merong insertion. Ayaw pa rin ba nila mag-give in at alisin whatever? Kasi di ba na ano na yan, nakapagpulong na yung BICAM. Supposedly ibibigay na yan sa For signature. For signature. Anong nangyari, akala nila daw, sabi, according to Senator Panfilo Lacson, akala nila hindi nila makikita ulit kasi meron silang parang tin week doon sa budget proposal na yun na tungkol nga doon sa health na supposedly pinapaboran daw ng House Speaker, yung mga kaalyado niya mga congressman na bumoto sa House Speakership leadership niya, diba? So, may mga insertion, mga definite, mga million pesos of ano sa health, ambulance health care. So ngayon, ang sabi ng Senate ay hindi kami papayag. We have to look at it again, diba? Kasi ano yun eh, always by cam yan bago ibigay sa Pangulo. Tapos nagkaroon, I know, alam nyo rin to, nagkaroon ng meeting sila ni Pangulong Duterte. Diba? Na parang ayusin nyo na yan, ganyan. Pero parang hindi pa rin, wala pa rin nangyari. So, magpapatigasan ba tayo? Parang ang daming mga ang daming napeperwisyo, ang daming nagugutom dito sa tapos sila pa rin parang nagpamatigas pa rin. Kaya nga. Ang isa pa dyan, di ba meron silang yung tarification law, may inialat sa na 10 billion para sa mga farmers. I don't know kung may implement na ngayon yan. Kasi kung delay yan, nakasama dun sa gaan ng... Lalong walang mangyayari dyan. Kung pasok yan sa 2009, wala pa namang law na to nung 2018 budget. So definitely wala. Pati election. Yung isang kakilala ko sa nasa government lang din, sinasabi niya sa akin na gusto na niya mag-retire. Kaya lang, gusto niya sana antayin itong last tranche ng pagtaas ng salary. Kasi last lang last na to, diba? Para daw, pag nag-retire, yun yung makukuha niya, diba? Yung amount na to. Yun yung sabi niya, bakit ang tagal? Parang, diba, dapat last year pa yung aayos. Kasi ano pa lang bago pa lang mag-SONA, yung aayos na, diba? Binigay na yun sa... Kung pirmado naman yung Pangulo yung yung batas na nag-i-increase ng yung tranche ba tawag doon na nag-i-increase ng mga sahod ng mga government workers. Pag naman na-implement na siguro yun, kahit wala pa naman yung... retroactive, parang wala pa naman yung pondo, pero pinapahanapan na nga ni Presidente ng pondo galing sa... Ayun na nga. Ang ibig sabihin lang namin dyan is pwede naman yung magawa ng whole. Bakit kailangan pa iniisa-isa pa? Dahil dun sa kagahaman nila. Saka sana bago magsimula ang isang taon, the year before, ready ka na. Kasi nga, for 2019, eto na. Pagpasok ng 2019, Actually, Doc Bong, ganito yan
magsona na yung naman. budget Walang natin ng magsona. 2020, ngayon pa lang, pinag-uusapan Yes. natin. Kaya nga bago pa magsona nung Ilang buwan na lang, magsona na. Hindi, yung 2020, ngayon pa lang, Nagpasa na meron na sila silang ng mga initial daan. meetings na ginagawa yung per department with the DBM and DOF para pag-usapan nila. Ngayon, lilikumin na lang yan bago matapos General yung taon. appropriation. Actually, Doc Bong, tapos na nila maaga yan, pasok yan. Kaya lang, merong mga insertion. Oo. Meron daw mga kongresista na merong 50 million na, Naku po, patay tayo dyan, napasok 50 na million. budget. And then, okay na, meron na naman ngayon sa health. Kaya, Kulang pala, kulang. Hindi Hindi ko lang alam kung matapos-tapos. possible. Ay, nako. Pag mga sana yung mga project na long-term project, let's say mga 3 years or 4 years, Yes. like ang ginagawa natin, baka pwede na i-guarantee na itong proyekto na to, kahit na ma-delay ang budget, o meron na talaga siyang unahin mo na yan, budgetan mo na yan, dahil pag na-delay yan, maapektuhan talaga yung... Problema, uutangin sa kumpanya mga bakal, mga gagamitin. Kasi Doc, Ang di mabayaran. ano naman na yan alam mo na kung magkano magagastos yan within this sabagay, oo. particular period of time, let's say 3 years, may budget na kung May kontrata yan 90 billion o ganito ba yan. So, kung po pwede sanang, ewan ko lang, kung possible na gumawa ng batas na, o sige, ito, yung budget na guaranteed yan, kahit ano pang balik-baliktarin mo, i-delay mo Darating yan, darating yung pagpapasa ng budget natin, talagang tuloy-tuloy ang pagpupondo Sa dyan. mahirap lang din kasi hindi lang yung infra projects, di ba? Yung mga infrastructure, paano yung services? Di ba? Yes. Yung services sa mga ospital. Di ba? Yung paano yung sa education, which yung malaking bulto ng budget sa batas, dyan talaga na pupunta. education. Sa education. After yung debt service, kasi kailangang babayad ka muna utang. Debt servicing and then yung matitirang budget, dyan dapat ang malaking bulto na sa edukasyon. Paano magpapasukan? Paano yung mga kulang na classroom? Yung mga dagdag na mga At saka yung teachers. infrastructure, tag-ulan, di may baha, Yan, kailangan mo oo. paano yung nakareding dapat ma-save mo yung isang lugar para huwag na malubog. Vanilla Hindi ice. naman mangyayari. Ito ba problema dyan? Simple Hindi, lang March na, no? Mag-April na. Yes. Ngayon, ang pagbabudget, meron kang time dyan para maubos mo yun, para maipatupad mo yung proyekto mo. Pag hindi mo napatupad, underspend, tawag doon, merong underspending ka. Isosoli mo ngayon pagdating ng... Savings yan. Dahil lalabas. Mabuti yun. Ang problema dyan, hindi mo na i-perform yung dapat mo perform within magkakaroon ka ng discrepancy sa department mo. O bakit ganyan ang performance Bakit hindi ng mo department ginastos mo? para dito? O, Alas, nakatipid ka para sa Nagana kabubuti. tayo sa gaan ng... Hindi pwedeng ganun, Doc. Kailangan mo. Kailangan Hindi gastusin kasi mo. kunwari, kasi di ba bawat departamento, for example, ang Department of Education, ang budget nila, kunwari, ito yung pinropose namin budget. For example, 1 million. Example lang, ito pinropose namin, inapprove at naging pasok sa General Appropriations Act at 1 million yung pondo nila. The following year, kapag ka hindi mo naubos, say 800,000 lang yung naubos mo. So may savings ka na 200, 200,000. supposedly. Next time, kapag ka nag-propose ka at meron, sasabihin nila, ay, maliit na lang budget mo kasi hindi nyo naman naubos. Kaya yung problem, kaya kapag ka nag-propose ka ng budget, dapat gagamitin mo. Kaya ang ginagawa nila kahit hindi sira yung mga daan, sinisira nila. Para lang masabi nila na ginastusan nila ng budget na yan. Gusto lang nila. Pero ito kilalanin nyo kasi kinilala ang Singapore, ang Paris at ang Hong Kong, naku po, bilang most expensive cities to live in sa buong mundo ngayong taon. Alamin natin ang details kay Annie Mancilia live sa Singapore. Annie, magandang umaga. Good morning, Kuya. Good morning, Beth. Sa kauna-unahang pagkakataon, 3 syudad ang nagtay o pare-parehong nanguna bilang mga syudad na may pinakamahal na cost of living ngayong taon. Dati ang Singapore ang palaging nangunguna sa may pinakamahal na mga gastusin para mabuhay ka sa isang syudad sa loob ng sunod-sunod na 5 taon. Ngayon, kasama na rin ang Hong Kong at Paris sa bansang France. Ito ang inihayag ng Economist Intelligence Unit sa kanilang Annual Worldwide Cost of Living Report. Ikinumpara ng ulat na ito ang mga presyo ng higit sa 400 na mga items sa 160 na products and services sa 133 na lungsod sa buong mundo upang matukoy ang final ranking. Kabilang dito ang pagkain, inumin, damit, household supplies, rent o upa, transportation, mga sasakyan, domestic help, private schools, clothing at recreational costs. Isinasagawa ang survey na ito 2 beses sa isang taon upang matulungan ng mga kumpanya na kalkulahin ang mga gasto sa pamumuhay ng mga nakatira sa isang lungsod. Nakatutulong ito sa pagbuo nila ng compensation packages para sa mga expatriates at business travelers. Ayon sa ulat, ang Singapore at Hong Kong ay parehong may 7% na mas mahal kaysa sa New York.
Sa paghahambing, ang South Korean city na Seoul ay pareho sa New York na nakakuha ng ika-7 posisyon. At yan muna ang latest mula rito sa Singapore. Back to you, Jan, Beth. Oo, Ani, alam namin talaga na yung mga bansa... Ako na-surprise ako sa Hong Kong na mataas pala ang cost of living. Pero kayo dyan sa Singapore, di ba sabi mataas ang cost of living dyan. Pero sa palagay mo, yung ginagastos ninyo monthly ay sapat naman doon sa kinikita ng mga taga-Singapore? Yes, Beth. Sa mga ginagastos namin dito sa Singapore ay nagiging sapat naman sa mga kinikita namin dito sa Singapore. Kasi ang Singapore naman ay umaayon naman. Kunyari, tumataas ang kanilang expenses o yung mga bayarin, lalo na sa mga pagkain, ay karamihan ng mga kumpanya dito ay tinataas naman nila ang sweldo ng mga empleyado. Oo, that's great. Kasi mahirap, di ba, kapag mataas ang cost of living pero maunti yung sweldo, di ba? And, okay. Sige, Ani, alam ko meron ka mga kasama dyan eh. Yes, marami akong kasama dito at naghahantay rin kami sa vending machines. Ito, marami kaming vending machines sa likod. Ayan, ito ang aking mga kasama. Mula dito sa Singapore, sabay-sabay kami bumabati ng Good Morning, Kuya! Saka mainam pa rin na Ani, thank you tag dito. Kahit malaki yung taxes na binabayad, naguluhan ako dito kay Rina. Tatawagin ko na sana yung next reporter from Singa 5 eh. Aga. Pero Paghiwalayin yung atong dalawa. Pero Dokbo, matapos ko lang yung aking umpisahan. Di baling mataas yung mga taxes, mataas yung bayad sa mga cost of living. Yes. At tapos kasi syempre, ang niyan, mataas kasi yung tax na binabayad sa gobyerno. Pero bumabalik sa tao, yung service, social services. Alam mo sa akin, Okay nakita lang mo din progressive ang Singapore. Yes. Kasi bumabalik Ani, din sa dalawa, kanila Hong- infrastructure Hong nila maganda, Paris, di ba? and Singapore. Alam nyo ba, maidagdag ko lang, meron akong napanood na documentary. Hindi, ito sa Hong Kong. Nasa sobrang taas daw talaga ng cost of living doon. Karamihan sa kanila, yung parang tinitirahan nila, parang karton. Na parang kabaong sa sobrang liit. Andun na yung kusina nila. Tapos yung banyo nila, kadalasan communal na, hati-hati na lang. Pero grabe, can you just imagine, nagkatrabaho ka, tapos ganun pa rin. Ako hindi ko kasi nakita yung residential area sa Hong Kong. Foreign Pero cars. Meron yung silang mga lugar hotel na, cars doon, sobrang liliit lang pero din talaga. meron silang lugar na parang mga subdivision din. Oo. Na talagang Sa Singapore maganda, 'di ba? Kasi parang mga condo, yung kanilang yes, mga doon, mga flat ba yung HBD, tawag nila doon, ang 'di ba? tawag nila. Doon mo Ito yung- makikita yung housing ng gobyerno. Parang ang ganda. Kasi pag nagpupunta tayo sa Hong Kong, nagtitipid tayo. Doon tayo napupunta sa mga mga sa mga May nabasa rin diba? ako, I don't know if it's true, no? Na simula daw nagkaroon ng Hong Kong Disneyland. Okay. Medyo tumaas yung Cost of living. Talaga? Laging tumaas na din yung presyo ng tourism. Oh, yun. Sige. Ito, Singa 5, go! Oo, hindi nga, alam mo yun, hindi lang sa Pilipinas uso yung mga walkout. Sa abroad ba? Sige. May walkout. Oo. Walkout mga Meron din? estudyante. Oo. Sige nga, asan? Galing yan doon sa 17 colleges na at university sa Ontario, Canada para daw iprotesta yung pagbabago doon sa tinatawag nilang Student Assistance Program. Ano kaya ang ibig sabihin niyan? Tawagin natin si Bianca Quijano mula po sa Toronto, Canada. Good morning, Bianca. Yes, good morning Ray at syempre good morning kay Kuya Daniel Razon. Libo-libo mga estudyante ang nag-walk out sa kanilang mga klase kahapon ng alas 12 ng hapon mula sa 17 universities at colleges sa Ontario. Ito ay bilang pagpapakita nila ng pagtutol sa pagbabago sa Student Assistance Program. Ang Canadian Federation of Students na nag-organisa ng protesta ay nanghihingi ng karagdagang student grants, increased funding at ang pagtatanggal ng mga tuition fees para sa mga estudyante. Ang mga sumama sa kilos protesta ay isinigaw ang salitang "The Students United will never be defeated" upang tutulan ang Ford government.
Noong Enero, inanunsyo ng Ford government ang pagbabago sa OSAP plan upang makabawas sa deficit ng probinsya. Isa sa mga pagbabago ay ang pagtatanggal sa libreng tuition para sa mga low-income students. Sa bagong plano, ang portion ng mga pera na matatanggap ng low-income students ay mga loans. Ray, madaming mga estudyante ang kontra sa pagbabago na ito sa OSAP mula noong unang inanunsyo ito. At yan muna ang latest mula dito sa Toronto. Balik sa inyo dyan sa studio. Bianca, may mga Pilipino din ba na mga nag-a-avail ng ganyang mga programs na naapektuhan nitong changes na ito? Yes, that's right. Marami po mga Filipino students dito sa Ontario at basta ang mga estudyante ay permanent residents, they don't even need to be citizens po. They can avail these kinds of student loans. So, how the government responds to this, the rally? How the government Yes, sa ngayon, the government... Yes, sa ngayon, the government, syempre ngayon, they are respecting the right of the students to free speech at free assembly. Kaya sa ngayon, actually a lot of, there's also local counselors and even yung mga professors or presidente ng mga universities, in-encourage nila ang mga estudyante to practice their right to protest. Okay. Malamig ba dyan, Bianca, sa Toronto? Yes, right. Sa ngayon, nasa 5 degrees Celsius ang temperatura ngayon dito sa Toronto. So medyo paunti-unti nang umiinit ang weather ngayon dito. Actually, kahapon, first day of spring namin dito. Okay. So the spring is bouncing, right? Bouncing back? Hindi na nakapasta. Wala na nakasagot. Ikaw talaga. Iba ang Hindi naintindihan ko. Pwede po bang bumate? Speak English ba, Bianca? Pwede bang bumate? You can great, Bianca. Ayan. So, dito ang aking mga kasama, si Martin, Naomi, and April. 1, 2, 3. Good morning, Kuya! Yan. Good morning Bianca, po. Rina would like to ask if there is, what is the next place beside Patay Toronto? tayo. After That's Toronto. just among us. What's that? Ano po? Is there a place like Toronto? Sorry po, come again po, hindi ko po Ayun na, nadidig. She did not get that inside joke. Kasi thank you. Pasensya po, hindi ko po nadidig. Bianca, you're from Toronto. Yeah. Rina said there's Toronto after Toronto. We would like to confirm that. If there is. Toronto. Is there a place named Toronto there? Wala. What, sa alam ko po wala po, but I can check for you. Pero alam ko yung bansang walang masyadong lumpia. Yeah. Kasi Toronto. Then dyan, Toronto. Thank you very much. Sana lang mag-walk out na. Sige po. Toronto, Sana lang mag-walk out na. Ako, baka mag-walk out na tayo nga sa pundahan. Doon na lang tayo. Mas may kwento Tara sa doon. mga tao doon eh. Tito Diego, nakapunta ka na ba sa Toronto? Toronto daw. Bago mag-Toronto. Okay, makipag-usap Ay, tayo. good after pala. Huwag niyo ako kausapin, wala kayong matinong masabi. Toronto. Like. Di, pero di ba? Sabi ni Ray Pelayo, the fourth, the third, the second. Punta na ako the fourth. The fourth. Ba't nagsasalita ka na? Nalilibang. Nalibang ka, naman nawili ka. Pero ito, naharap ngayon sa recycling crisis ang bansang Estados Unidos dahil sa pagtigil ng pagtatanggap ng China ng mga imported recycled materials. Live si Danica Santos mula sa New York, USA. Danica, go ahead. Good morning, Kuya. Good morning, Jeko. Para sa karamihan ng mga Americans ay normal na gawain ang pagre-recycle ng mga recyclable materials. Ngunit nagiging mahirap na ito, lalo na't hindi na tumatanggap ang bansang China ng mga recycling materials. Dati kasi ang bansang China ang pinakamalaking importer na tumatanggap ng mga recycled materials ng US. Ang mga recycled goods ay parte ng isang vast ecosystem at isang 200 billion global industry.
Subalit simula noong nakaraang taon ay tumigil na ang kanilang pagtanggap ng mga foreign recyclables bilang anti-pollution program sa kanilang bansa. Sa pagbaba ng mga buyers ng mga basura, ang mga recycling companies dito sa US ay bumabawi sa kanilang uses sa pamamagitan ng pag-charge ng extra sa mga syudad. Libong mga local recycling programs sa mga syudad sa Amerika ay nagpapadala ng kanilang mga recyclable materials sa mga landfills at ang iba ay sinusunog na lang ayon sa report ng New York Times. Ngunit hindi pa din epektibo ang kanilang ginagawa dahil wala pa ring mapupuntahan ang kanilang mga basura. Ayon sa Treasurer ng California ay isa itong crisis moment para sa recycling movement. At tumatanggap pa rin ang Vietnam, Malaysia, Indonesia ng mga recycling plastic, ngunit wala pa rin ang makakapantay sa bansang China dahil isa itong mass recyclable buyers na sa dami nitong mga binibiling na mga recyclable materials. At yan muna ang update ngayon dito sa New York City. Balik dyan sa Pilipinas. Ayun, okay. Ayos sa report, Danica. Pero umuulan ba dyan? Yes, umuulan pa rin dito. Mula kaninang umaga hanggang mamayang gabi ay sinasabi na uulan pa rin. Ngunit ang weather ngayon ay 8 degrees Celsius, hindi mas malamig katulad ng nakaraang araw. Pero di ba, Danica, supposedly spring na ngayon? Yes, kakasimula lang ng spring kahapon dito sa New York City. At ganun talaga, paiba-iba ang weather. Pero last year ba or comparatively, pag spring, may mga times talaga na meron na rain shower? Yes, nakakaramdam din ng pag-ulan ng mga nakakaraang taon during spring at lalo na pag fall. Right. So, 8 degrees pala sila ngayon. Alright. Sige, maraming salamat, Danica Santos, live mula sa New York, USA. Okay, ilang insidente na ng sunog ang nangyari ngayong buwan lamang ng Marso na nag-iwan po ng milyong-milyong pisong pinsala. Pero paano nga ba iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang isang sunog? Alamin natin yan sa detalye ng report ni Monokson. Bitbit ng liaison officer na ito ng Bureau of Fire Protection ang ebidensya sa naganap na sunog sa Marikina sa buong Pilipinas, nag-iisa ang Arson Laboratory Service ng BFP. Kaya kung may ebidensya sa sunog saan man panig ng Pilipinas na kailangang maisalang sa laboratory test, kailangan pa itong ipadala o dalhin sa main office ng BFP. Sa Arson Investigation Unit ng BFP, bumabagsak lahat ng mga kaso at nakalap na ebidensya. Sa Arson Electrical Division, makikita ang dami ng mga ebidensya na sinusuri ng mga electric engineer na bumbero. Mula sa mga kable, motor ng appliances tulad ng electric fan at makina ng mga generator. Kung paano ito nasunog at kung ito ba ang pinagmulan ang kanilang inaalam. Hindi madali ang trabaho ng mga nasa Electrical Division dahil karamihan sa mga ebidensya ay sunog na at tila hindi na mapapakinabangan. Aminado ang BFP na nahihirapan sila sa dami ng mga ebidensyang sinusuri. May mga magnification devices ang Arson Division pero humihiling sila ng electron microscope. Kasi alam niyo po, itong mga evidence natin lalo na electrical, sunog na po ito eh. Hindi po ito katulad ng mga buong wire. Continuity lang po ang titingnan natin doon kung buo siya o hindi. Ito po kasi dumaan na to sa combustion. Pag ganito kararaming wire na po ang kailangan naming examinin. Ito po, ito ang dami po. Isa-isa po namin itong titingnan. Sa Arson Chemical Laboratory naman, sinusuri ang mga accelerants o chemical na maaring nagpasimula ng apoy, sadyaman o aksidente. Ang mga miyembro ng BFP na nakatalaga dito ay may background sa siyensya. Ginagamit ng mga ito ang state-of-the-art gas chromatography machine na nagkakahalaga ng 10 milyong piso ang isa. Kahit abo na lamang ang natira, kayang masuri ng gas chromatography. Pag sinalang po dito, sigurado po kaming makakuha pa kami kasi parts per million po yung sensitivity po. Dito po kasi, isa-subject po natin siya sa heat through sa headspace. Tapos, ihimay-himayin po siya up to the molecular level
tapos i-inject po sa GC para ma-identify po talaga natin kung ano ang meron doon na flammable substance po. Sumasailalim sa modernization ngayon ang BFP dahil hindi lang mga fire truck ang gamit ng isang bombero at kailangan ng makabagong teknolohiya ng mga arson investigators. Yes, because we wanted to become a competent fire protection agency na hindi lang yung yung based on hearsay, kundi based on science talaga. If there are indeed accelerants na ginamit dun sa isang area na nasunugan or talagang sadya ba or talagang by accident lang ito nangyayari. Sa datos ng Bureau of Fire, ang electrical connection circuit shorting ang pangunahing dahilan ng sunog. Sinundan ng mga lighted cigarette butt o sigarilyo at mga open flame. Mula taong 2018 hanggang 2019, may naitalang mahigit sa 7,000 sunog sa buong Pilipinas. Kabilang dito ang bara-barang pagkumpuni ng mga dilisensyadong elektrisyan at ang paggamit ng hindi diklase o peking mga electrical products na karaniwang hindi kinakaya ang load ng kuryente. Pinakamataas pa rin ang insidente ng sunog sa mga residential area sa buong Pilipinas na umabot na sa mahigit 2,000 mula taong 2018 hanggang 2019. Akala nyo, ano ang hirap din ng ginagawa nila, no? Yung pag-iimbestiga dyan ng sunog. Oo. Pero ang dami naman palang mga kagamitan na mga ginagamit nila to do that. Sige nga, magkano? 10 million. Yun ang grabe Yung machine. gamit nila, machine lang. Oh, tipin mo. Pag March talaga, kasi summer season, marami talagang insidente Fire ng fire. prevention month. Paano yung naglalaro daw sa apoy, sabi ni Mr. Sino naglalaro ng apoy? Bawal. Bawal maglaro ng apoy. Uy, good morning pala kay Doc Joseph na nanonood sa atin. Good morning, Doc Joseph. At saka kay Uncle Paul nanonood din sa atin. Punta natin mga kasama natin dyan sa living room. Hey guys. Yes. Kamusta naman dyan? Boy, thank you Di ba nung mga bata tayo, nagagalit nanay natin pag naglalaro ng apoy kasi mag-iihi daw sa gabi. Sige, thank you sa inyo. Halika na dito, Tita Ige. We miss you. Charot. Charot. Alamin muna natin yung weather natin. Yung araw tsaka yung sa weather natin sa weekend natin. Yes, weekend natin. Tata Ray, kamusta ba? Yes. Tito Ray, Tata Ray, tama ba? Kahapon ay merong supermoon. Yes. March 20 and 21. 21, dalawang Tapos, dalawang kahapon Meron pa din, yung worm. tama ba? Pantay na yung araw at saka gabi? Yes, equinox tawag nila doon. Yesterday. Equinox. So ngayon, mas mahaba na ang gabi. Paumpisa na mas mahaba ay Ang araw pala Oo, baliktad. kasama yun eh. Kasi nagtitilt daw yung Earth. Oo. Oo. Ibig sabihin yan, yung posisyon ng mundo sa araw ay nandun sa gitna doon sa equator. Oo. Kaya pareho yung Pantay yung araw. pantay yung elevation niya, kaya yung araw at gabi pantay, nagpantay. Araw, gabi. Ang tawag nila doon nga ay equinox. Equinox. Kaya pala may equinox. Oo. Dalawang beses yan, nangyayari din yan by September 22. Sa September 22, pareho uli. So, ibig sabihin ngayon, mag-uumpisa na mas mahaba naman yung daytime. Oo, yun yung transition. Yes. Yun yung oo, transition. oo. Alright. Magkaiba naman yan sa tinatawag na solstice. Summer solstice. I think that's June. Ano naman yun? Ano naman Ibig sabihin naman, naman yun yun? yung pinakamalayong point ng araw sa equator. So, nagkakaroon dyan ng tinatawag na summer solstice at winter solstice. Oo. So, sa summer solstice, yung June 21, Yes. yan yung tinatawag natin na pinakamahabang araw. Pinakamaikling araw naman, December 21. Yung winter naman. Yung winter Kaya solstice. minsan nagkakaroon, mostly daw nakakaroon ng sad yung mga ibang tao na nakakaranas Ranas, na oo, order. tama. ng Taglamig. solstice. Seasonal affected disorder. Yes, tama. Okay. Sige, anong Yes, temperature? ngayon, umiiral pa rin naman yung, wala tayong bagyo, wala tayong LPA. So, meron tayong high pressure area at yung range nito ay umaabot dito sa may area ng northern at central Luzon. Apektado yung Cagayan, yung area ng Ilocos at yung Cordillera Administrative Region. Yan ang pero ang effect niyan is ibig sabihin good weather po tayo sa malaking bahagi ng northern Luzon. And yung Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas din po ng bahagyang maulap lamang na papawirin pero wala tayong na-expect na masyadong malalakas na mga pag-ulan o yung thunderstorm. Sa Visayas and Mindanao area,
Meron tayong mga isolated thunderstorms. Kanina po ay meron tayong na-monitor sa Pag-asa. Yung radar ng Pag-asa, tingnan natin, meron tayo dito sa area ng Cebu, Central Visayas, at ilang bahagi ng southern part ng Mindanao, yung area ng Davao Region, yung Davao City. Meron mga nakikita tayo ng mga pag-ulan kanina. Pag-ambon lang, dito sa may eastern section ng Isabela at Aurora, meron tayo na monitor kanina na. Pero as we said na, malaking bahagi ng ating bansa ay good weather tayo. So over the weekend, magiging maaraw yung ating weekend ngayon. Wala tayong na-expect na bagyo, LPA, sa weekend natin. Ang gale warning naman natin, Tataray, may mga areas wala din ba? Yung mga gustong maglayag, gustong pumalaot, wala po tayong nakikita na gale, wala hong nilalabas na gale warning ang Pag-asa, so maayos po at maaari tayong pumalaot sa anumang baybayin ng ating bansa. At dahil 5:40 in the morning na, sumikat na po ba Let's ang check, araw ang ating natin? sunrise po ay 5:59 a.m. Ating sunset naman po 6:07 p.m. Kuha po yan sa Parramatta, Sydney, Australia by Erdith Leon. Ayan. So may ilang minuto pa bago yung ating Yes, sunrise. Ilang minutes Wow! pa. Bago nila masilayan yung ating Opo. sunrise. Mga Yan. maglalabas Maraming ito, salamat. mga maglalabas. Yan, Australia. Ganda ng mga building ah. Pa-winter na rin sa Australia ngayon. Australia. Alas 7 ng gabi yan. Wow. Gabi yan? Hindi, alas 7 ng oras nila PM, 7 PM. Di natin 7 masabing, PM. di natin masabing gabi kasi may araw. Parang nakakalito late, ito. 7 p.m. Parang Singapore, ganun din, di ba? Ito muna, meron tayong balita. Magtutungo ng Cebu ang forensic team ng Public Attorney's Office upang hilingin sa mga magulang ni Christine Silawan na ma-re-autopsy yung mga labi ng dalagita. Alamin natin ang details kay Aiko Miguel. May nakikitang conflict ang Public Attorney's Office sa investigasyon ng Cebu Police at National Bureau of Investigation sa kaso ng pagpaslang kay Christine Lee Silawan. Pangunahin na ang pinagbasehan ng isinampang kaso. May testigong nakuha ang PNP Cebu, pero ang NBI ay nagbase lamang sa mga sirkumstansya ng pagpatay sa biktima. Yung basihan po ng ifinayad ng NBI ay circumstantial ang ebidensya na ginamit nila doon. Wala ho kami nakita doon na eyewitness na nakakita ng pangyayari. Kaya naman magtutungo bukas sa Cebu ang PAO Forensic Team upang hilingin sa mga magulang ni Silawan na magsagawa ng panibagong otopsiya sa mga labi ng dalagita. Duda ang PAO sa ginawang pagpaslang, pagbalat sa mukha at pagkuha ng laman loob ng dalagita. Ang desisyon ng pamilya kung kailangang eksaminin ang katawan ni Christine ay gagawin po ng PAO Forensic Team. So, depende po sa family kung gusto po nila. Malinis na malinis po yung buto sa noo at dito sa pisngi, dito sa kanan. At medyo magaspang po dito sa kanan, sa right side of the neck. Indicating ho na there is something that may have happened after ho na tinanggal yung skin sa mukha. Hindi ho madaling tanggalin ang laman doon eh. Ang PAO ang tumatayong abogado sa ngayon ng pamilya Silawan. Ayon kay PAO Chief Attorney Persida Acosta, March 14 nang sumulat sa kanila ang pamilya upang humingi ng tulong sa pagkamit ng hustisya para sa pinaslang na dalagita. Nakakagalit talaga. Grabe talaga. Ano dyan, pumatay. Diba yung Buenos Brothers nga yan? Si Jonas Bueno, yung 16-year-old, diba? Parang sinasabi nila na Suspect parang lang secretly may relationship sila ng girl na ito. Kasi na-retrieve dun sa mga text messages nila dun sa girl, tapos dun sa Facebook account may mga comments din itong lalaking ito. Tsaka sinasabi nga nila yung pumatay daw dyan, may pinatay pa na 50 Farmer. plus na Yung farmer. pinag-usapan natin last time. Same yung pagpatay, binalatan yung mukha, Teka lang, ganyan. suspect pa lang yan. Hindi Oo. pa naman sila talaga yung ano. Pero what happened dun sa unang yung Sa sa farmer? yung unang inaresto nila? Alam ko Pinalayan pinalayan. sila. Ano pa lang daw yun, Nagkamali daw person sila. of interest. Hindi pa naman talaga. Ito suspect daw. Pero the news is about gusto ng PAO na kausapin yung family para ma-re-autopsy. Kapag ganyan, Doc Bong, meron bang bakit kakailanganing i-re-autopsy? Pagka first time na in-autopsy, meron bang pwede pang pagkakaiba yan? Just in case na ulitin ulit yung proseso? Well, yes. Siguro ang purpose ba kami irregularidad dun sa results. Saka Dun sa una. Yes, kasi yung dahilan nung pangyayari hindi nagtutugma dun sa nakitang
nakita dun sa patay, diba? So, pwedeng questionin yung resulta, no? Pagpatay na po ba yung isang tao, ilang days yung valid na pwede mo silang ma-re-autopsy or for autopsy? Ay, sandali lang yun. Hindi dapat matagal. Less than few days lang dapat. Days dapat na autopsy mo na, hindi tatagal ng 1 Kasi, month. No? although may mga formalin naman yan, may mga gamot naman yan para ma-preserve mo. Although kasi sa forensic, magagaling sila eh. Kahit na luman-luma na yung patay, alam nila na... Kahit yung mga hinukay. Oo, maririnig talaga nila yun na malalaman nila at malalaman kung ano talaga. Meron Doc Bong yung mga namamified sa yelo, yung, Yes. meron silang pinapakita yung mga 1,000 years ago na, pero alam nila kung ano yung kinamatay ng tao nung pala nakakain siya ng something. Oo. Meron tagal nun. Nakamamify pa pati yung nasa sikmura niya. Yes, tagal yun. Na-preserve. Nami-preserve talaga. Curious lang ako, sa autopsy ba, pwede mong malaman, pwede mo bang makita doon yung mga handprints na posibleng... Nowadays, oo. Possible. Oo naman. Kasi ngayon, iba na. Computerized na, tsaka talagang high-tech na ngayon ng ang paggawa ng autopsy. Yan. O, yan na. Sige. Iba naman tayo ng balita dahil mahigit 3,000 na yung nahuhuli ng Philippine National Police nga dahil dito sa paglabag sa umiiral na COMELEC gun ban at 32 pa dito ang naaresto ay mga pulis po. Pakinggan natin si Lea Ilagan. Umakyat na sa 3,105 ang nahuli ng Philippine National Police na lumabag sa COMELEC gun ban simula January 13 o sa pagsisimula ng election period. Ayon kay PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Bernard Banac, sa naturang bilang 32 ang pulis, 5 ang sundalo, 44 ang elected government officials, 57 ang security guards at pinakamarami pa rin ang sibilyan na nasa 2,924. Sila po ay makakasuhan ng paglabag sa batas, ang illegal possession of firearms during the campaign period dahil may gun ban po na umiral. At para po sa lahat, matatanggalan sila ng lisensya, maliban doon sa kasong kakaharapin nila. Ayon pa kay Banac, mga personal na baril na may expired na lisensya ang nakumpiska sa 32 pulis. Tumanggi si Banac na pangalanan o ibigay ang detalye kung saan nakatalaga ang mga nahuling pulis. Pero tiniyak ng tagapagsalita ng PNP na mahaharap ang mga ito sa kasong administratibo. Sinabi pa ni Banac na nasa 2,603 naman ang nakumpiskang baril ng PNP. 74 ang replica, 1,038 ang bladed at pointed weapons, 168 ang granada, 456 naman ang ibang pampasabog at mahigit sa 21,000 ang mga bala. Paalala ni Banac sa publiko, isurrender sa pinakamalapit na istasyon ng pulis ang mga baril na may expired na lisensya upang hindi mahuli at makasuhan ng PNP. Temporary custody and safekeeping. Dapat hindi po ninyo to hawak, lalo't expired na. Sa mga hindi pa naman expired ang lisensya, ngunit walang exemption galing sa COMELEC, huwag munang bitbitin ang baril dahil suspendido ang permit to carry firearms outside of residence ngayong election period. Ayan, just a reminder, yung ating election gun ban po ay nagsimula na noong January pa at matatapos yan hanggang June 12. So kailangan yung may mga barel, yung iba suspendido dyan na pag gumagamit sila ng barel, di ba? Meron silang permit to carry dapat. Ito mo, mga pasaway pa yung mga pulis mismo. na yan. Nahulihan ng mga unlicensed na mga baril na yan, di ba? Bawal po yan. Mga expired yung mga lisensya. Alam nyo ba kahapon, magkasama kami ni Dudong. Nag-dinner kami. Tapos marami kaming mga napag-usapan tungkol sa kinabukasan, sa mga bayarin. Na kayo, Oo, napagtano kami, Dukbong talaga. Alam nyo, handa na talaga lahat. Ang problema lang talaga yung budget. Alam mo yun. Pati nga yung mga pagkain sa kasal, gusto ko na eh. Yung mga Oo, yung budget na lang talaga inaantay namin. Kasi sino diba? Nag-taste para lang makakain, mahirap ang buhay. Alam nyo, isa pa sa mga napag-usapan namin, yung family life. Kasi alam nyo naman ako, diba, I really wanna have children. Pero we're trying to be realistic na what if dumating sa point na isa sa amin, hindi capable, Dokbong, tsaka Tito Ray at mga kasama dito na makagawa ng bata. Parang gusto namin malaman, nasa Biblia ba yun? Meron ba dahilan kung bakit ang babae, o sabihin na rin natin yung lalaki,
na kapag hindi nakabuo, may kakulangan sa kanilang pagkababae at pagkalala. Marami naghihiwalay dyan eh. May mga Correct. naghihiwalay na Mag-asawa. alam niya na hindi, lalo na pag nalaman na yung isang side ang walang Ang walang kakayanan. Hinihiwalayan ng isa dahil Walang intindihan eh. Oo, parang gano'n. O, yung iba naman, ang ginagawa, kumukuha ng, hindi man hinihiwalayan, pero meron siyang number 2 or number 3 para makagawa. Ang masakit doon, yung iba, isinasama pa doon sa Grabe naman. talagang number 1. Buong pamilya. Oo. Meron iba sinasabi okay lang, pero later on, wala. Hindi. Pero Yung kasi- lalaki sabihin okay lang, pero after how many years? Pero kasi di ba, Loko din. sa una nga, nakikipagrelasyon ka or talagang gusto mo magkaasawa, hindi mo naman inisip na yung kagad ng plano mo. Ang una, pakikasamahan mo muna yung mahal mo. Oo nga. Hindi mo talaga inisip na. Doon sa mga talagang nasa katamaan ng isip. No? Pero kung sabi nga ni Ray, nagiging problema in the future. Parang Pero may- dapat yata hindi, no? Pero tanong natin kay Brother Ed, Biblically. ano bang Biblically. ibig sabihin? Yes. Ano ba talaga sinasabi dyan ng banal na kasulatan? Mula po yan kay Brother Eli Soriano sa atin pong Biblically. Alam mo ang sabi ni Kristo, basahin natin sa 23 ni Lucas. Ganito ating mababasa sa versikulo 27. At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nagiiyakan at nananambitan dahil sa kanya. Datapwat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Sapagkat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyang kailanmay hindi nangagdalang tao at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpasuso." Sabi ng Panginoong Jesus, darating ang mga araw na sasabihing mapapalad ang mga baog, ang mga hindi nagdalang tao, ang mga dibdib na kailanmay hindi nangagpasuso. So sa panahon ng Panginoong Jesus, hindi na masyadong ang ibig sabihin kasi sa panahong Israel ay pag hindi ka nagkakaanak, para bang hindi ka pinagpapala ng Diyos. Parang ang pagpapala nasusukat sa dami ng anak. Pero pagdating ng panahon ni Kristo, kay may anak ka, kay wala ka, basta Kristiyano ka, wala namang ibig sabihing masama yung hindi ka magkaanak. Ang katunayan nga, maraming mga lingkod ng Diyos ng una, nung magkaanak si Elizabeth at saka si Zacarias, matanda na sila Matagal silang panahong magkasama, hindi sila nagkakaanak. Yun yung nanay at tatay ni Juan Bautista. Matanda na sila nung magkaanak sila. Dahil sa kapangyarihan na lang ng Diyos kaya sila nagkaanak. Pero matagal silang walang anak. Ganun lang naman ang ibig sabihin nun, kapatid. Meron sa Biblia dalawang manggagawa, mangangaral, mag-asawa, si Prisca at saka si Aquila. Wala ka namang mababasang may anak sila Siguro kaya sila nakakalibre ng pangangaral, magkasama silang magkatulong mag-asawa dahil wala silang anak. Walang binanggit na may anak sila Yun ang ibig ko sabihin na hindi ko walang anak, masama na ang ibig sabihin. Hindi ganon, kapatid. Meron talagang bagay na kung ating pag-aaralan, extra. Hindi lahat ng mag-asawa magkakaanak. Hindi lahat. Merong bahay bata na hindi magkakaanak. Sinabi yan ng ating Panginoong Jesus. Meron akong kilala 20 taong nagsama bago nagkaanak Minsan ang hindi pagkakaanak bunga ng ng toxin sa katawan ng babae at lalaki. How do you make semen more potent? Answer, drink a lot of water and eat a lot of fruit. Try to stay away from eating meats and fatty foods. Increasing your intake of fruits and vegetables will help, especially those rich in zinc. Yan po ang sabi. Para yung similya ay lalong mas malakas, mas maraming inumin ng tubig at prutas at
wag munang kumain ng karne at saka matatabang pagkain. Mas maganda pa yung mag-juicing. Juice fasting ang tawag doon sa medical term. Juice fasting. Huwag kakain ng kahit ano, mag-juice lang. Subukan nyo, 2 linggo, 1 buwan, puro juice. Pakwan juice, orange juice, pineapple juice, mga presko ho lahat yan, no? Yung pepino juice, carrot juice, apple juice, all throughout the day, mga 7 glasses of juices, tapos intervals, merong mga glasses of water, makita nyo, napakagaling yan. Sa lahat ng mga bagay, magaling na pang ano yan, pang linis, yung tawag dito, cleansing, body cleansing. Tip pa si Brandelli sa mga pati pagkain mo kung gusto mong subukan yun na matagal na kayong hindi pa nagkakaanak. Pwede yung mga ganun yung pagkain na pwede nyo. Kaya, nagkaanak ka talaga mahalin mo, huwag mong pabayaan. Dahil, Totoo yan. Iwan sa airport, blessing yan. Lahat nagkakaanak. Pero sabi rin ni Brother Eli, hindi naman porke wala ang anak at kayo mag-asawa, parang makasalanan na o may kasalanan, di ba? Hindi naman. Meron daw talaga. Meron talaga, saka may purpose. Kasi palagi natin pinag-uusapan yan. Kung yun ang yun ang plano ng Diyos para sa iyo. Patuloy na maging mabuti kang tao, tumulong sa kapwa. Baka mamaya, yung role mo talaga, kayo mag-asawa, tumulong, di ba? Oo. Magbigay ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng ibang tao. Doon po sa iba pang mga bagay na gusto po nating malaman ay maaari po nating masubaybayan si Brother Eli dito po sa UNTV. Marami po tayong mga time slot para po sa programa Ang Dating Daan at itanong mo kay Soriano at maging sa Radyo La Verdad 1350. Kaya hindi po sa ating mga social media accounts sa Ang Dating Daan TV, yung pong ating Facebook account yon, and yung YouTube, Ang Dating Daan po ang ating official account, at sa website po natin yung sa angdatingdaan.org ay marami pong mga naka-upload na video, maaari po nating mapanood si Brother Eli sa mga tanong sa iba't ibang sa mga sagot sa iba't ibang mga tanong. Ang live mass indoctrination po sa Lunes, yung pagpapatuloy alas 7 po yan ng gabi sa lahat ng Ang Dating Daan coordinating centers nationwide. Magsadya lamang po at marami po tayong matututunan sa doktrina po ng ating Panginoong Kristo. Ang ating verse of the day, mula naman po sa Ecclesiastes 3:1, "For everything there is a reason, and a time for every matter under heaven." Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Yan po ay mababasa din sa ating Omega DG Bible application. I-download na po, libre yan. Wala po kayong babayaran kahit na magkano, dahil yan po talaga ginawa para ma-download at magamit natin ng libre, yung mga translation and a lot of pictures. Marami pong mga feature na maaari po nating mapakinabangan sa pagbabasa po ng banal na kasulatan. Ang verse of the day natin was brought to you by Omega DG Bible, powered by Vision Center! Hindi ka sumama. Si Doc po parang yung parang yung Alam mo ba, Proud of you. March 22, 1869, sinilang yung kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan ay si General Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo Day ngayon. Alamin natin sa ating Today in History. March 22, 1869, nang isilang si General Emilio Aguinaldo sa Cavite Viejo na ngayon ay ang Kawit, Cavite. Siya ay isang Pilipinong general, politiko at ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa edad na 17, siya ay nagsilbi bilang Cabeza de Barangay ng Binakayan upang maiwasan ang pagiging sapilitang kawal. Noong 1895, sa edad na 26, siya ang naging kauna-unahang Gobernadorcillo Kapitan Municipal ng Cavite Viejo. Sumali siya sa Katipunan o ang KKK, isang sikretong organisasyon na pinamumunuan ni Andres Bonifacio laban sa mga Kastila.
Magdalo ang gamit ni Aguinaldo bilang pangalang pandigma. Lumaban siya sa mga dayuhang mananakop at noong 12 ng Hunyo 1898, idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya. Itinatag niya ang revolusyonaryong gobyerno kung saan siya ang tumatayong pangulo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, formal na naitatag ang unang Republika ng Pilipinas sa pagkakaproklama ng Malolos Constitution noong 1899. Hindi katagalan, sinakop ng Amerika ang bansa at nadakip ng mga Amerikano si Aguinaldo sa palanan ni Isabela noong 1901. Dahilan ito upang magtapos ang kanyang pagkapangulo. Noong 1935, tumakbo si Aguinaldo sa pagkapangulo ng Philippine Commonwealth, subalit siya ay natalo ni Manuel Quezon. Pumanaw si General Emilio Aguinaldo sa sakit na coronary thrombosis noong 1964 sa edad na 74. Sabi niyo kasama sa movie, di ko na panood yung birthday pala niya ngayon. March Eh, pala tayo may siya. Oo. Ayun, dineclare ni President Duterte, March, I think last year, na Emilio Aguinaldo Day today. Oh. Maraming mga dyan, yung mga kontrobersiyang nababalot Sa katauhan, sa buhay ni Sa kapwa General Emilio sa kapwa rin niya Aguinaldo. Pilipino, Kapwa din, diba? Kasi di ba, maraming mga nagalit sa kanya dahil naging maka-Amerika daw siya. That's the reason why natalo siya nung tumakbo Oo, nung against Manuel after. Quezon. Oo. Pati yung mga kamatayan nung ibang mga kilala rin natin noong panahon. Di sinasabi nila kay Siya, Andres, papatay. kay Andres Yes. Bonifacio daw ang conspiracy. Kaya nga, di ba yung election nila sa kay Andres Bonifacio, sila, parang 90 plus sila na katipunero, pero ang botong lumabas 130 para sa kanya. Oo, para may excess ng 40 daw or 50 votes. Para manalo si Yun ang kini-question ni Andres Bonifacio. nung kaya namatay. Yung conspiracy nila na siya daw yung nagpapatay kay Yes, Andres. Di ba may nagiging di ba may letter siya? may mga debates tungkol dyan. Di ba may auction na recently, yung letter ni Aguinaldo, na inamin niya na siya nagpapatay? Okay. Oh, yes. Oo. Pero hindi kay Luna, yung kay Bonifacio lang. Siya pa rin ang ating unang naging president. First president. Di ba dun siya sa dati sa 5 piso, sa Kawit Cavite, yung green na, yung Green, papel. oo. Nabot mo ba yun, Kay? Yung bills? Oo, yung green, naalala ko yan eh. Wala na, kahit nga 10 piso, wala na, mabuti na Malaki. meron pa. Hindi, yung 10 pisong brown. Nakita mo ba yung pusa doon? Ay, di ko na nakita yung puso. Diba? Sobrang may interest Oo, may nasa oo, oo. may Pusa ba yun o yun, daga? Pusa, yung gumagapang sa Hindi, parang may pinofold eh. May pinofold. Meron yung gumagapang sa may bubong, di ba? Pinofold? Oo, tapos Hindi, bubong. pufold mo yun. Tapos makikita mo yung pusa. Di ba may pader sa gilid yun? Nakita niyo yung mamang umiihi. Ikaw ba yun? Hindi, nakita niyo. Hindi namin tinignan, umiihi eh. Yung mga pera na ganun ba, hindi na nakita. magagamit ngayon? Of course not. Hindi na. Accept. Collector's item na lang. Wala nang value. Babalik Pero pa. Dokbong! Yes. Ano ba ating pag-uusapan today? Thank you pala kay Princess. Of course. Ano ba yung hindi makatulog o hirap matulog? Di makatulog sa gabi. Makatulog. Hindi, kasi we're going to talk about insomnia. And tandaan natin, yung insomnia, hindi yan yung nag-party ka o uminom kayo o Nag-aral ka. nagpuyat ng gabi tapos hindi ka na makatulog o parang lutang ka na sa umaga. That's different. Ang insomnia, ito ay isang sakit na pwedeng dahilan ng isa pang sakit. No? Kaya hindi ka makatulog. Maaring meron kang hika o hirap kang huminga. O meron kang sugat na masakit na hindi ka... Yun, mga ganun, no? So, yung pagpupuyat na sinasadya mo, hindi yun yung insomnia. Okay, ano ba yung mga cause nito? Number 1, pwedeng stress. Daming problema. Marami kang... Isip na isip. Yes, marami kang utang na di masingil. Ilang shift Kala ko na di mo yung ba yan? bilang mo, hindi ka pa rin makatulog. Oo, may problema ka sa trabaho, na layoff ka, no? Ito yung mga acute insomnia, ito yung mga panandaliang insomnia lang kasi merong chronic insomnia. Ang chronic insomnia kasi pag
sa isang linggo, 3 araw kang dire-diretso, alam mo yun, it can be a chronic insomnia. And of course, it will last for many months. Kasi pag acute insomnia, sandali lang, ilang araw lang. And of course, maaaring ilang linggo lang. Sandali lang yan, maaaring cause lang ng problemang masusolusyonan din kaagad, no? Of course, meron kang irregular sleep times. Yung pattern mo, kamukha natin, ninyo, minsan gising kayo sa gabi dahil meron kang activity na kailangan mong gawin. Nababago yung regla natural ng pagtulog mo. Pag gusto mo nang matulog, o nakahiga ka na, hindi ka na ngayon makatulog. O kaya galing ka sa isang lugar na bumiyahe ka sa eroplano, alam mo yun? Nagpapalit ng oras, Time diba? zone. Pwedeng yun ang dahilan. Of course, mental illnesses, meron kang mga behavioral problems, meron kang depression, may bipolar, Condition. yes, or of course, stressed out ka, mga psychiatric abnormalities na pwedeng, ang side effect ay hindi ka makatulog. No? Breathing problems, sleep apnea, alam mo yung... yung habulin mo yung napuputol yung hinga mo, kung araw-araw o gabi-gabi ganun ka, talaga magigising ka dahil parang kinakapos ka, hinahabol mo yung hininga mo, no? O paghinga, no? Very important na masolusyonan yan kasi pag hindi tayo natutulog sa oras o hindi tama yung haba ng oras natin, maraming side effect. Later maidagdag natin yan. Of course, dementia, ito ay sakit na nag-iedad and most of them, hindi natutulog sa oras. Talagang mahaba ang oras. Pipikit yan, sandali lang, maybe 1 to 2 hours, then gising na. Kaya pati tuloy, yes. Mga matatanda daw, maaga gumising. Yes, oo. Wala, hindi na nakakatulog. Pati yung mga kasama sa bahay, nagigising na rin, napupuyat din. Bubukas ang ilaw. Oo, totoo yun. Nagugutom, kinakalabit ka, nagugutom siya. Of course, pain. Pag may masakit, sugat. Di ba? Sakit ng tiyan. Ako minsan Mamigraine. Yes, May oo. mga attacks na hindi ano ba? Na-experience nyo na ba yan? Hindi ka makatulog, no? Kala mo tulog ka, pero... Huwag niyo ako tatawagan pag ano na. Matutulog ako. Ay, hindi, Doc Bo. Ganun ba? Of course, alam mo yung pangangati lang ng balat? Itching. Kasi pag kahit pala... Ayun, ibang klaseng itching yun. Kahit pala, kunyari nakatulog ka na, hindi mo alam kinakamot mo rin yung makati eh. Alam mo, Dok, And then pag ganyan nagsugat ako. na, ayun, di ba siyempre pain na rin ang susunod. Kaya ang ginagawa ko, I always wear thick yung mga pajama ko para kung makamot ko. Oo. Hindi magsugat. Well, of course, ang recommended is to put something there, any gamot na pamahid, no? Ointment or creams na makakatulong, ano? Kasi importante, makatulog, of course. Parkinson's disease, syempre ito yung sakit ng mga nag-iedad na nag-uulyanin na. Oo, neurological. Ang problem dito, there are medications for this disease na hindi ka rin makakatulog. Parkinson's yung problema sa muscles. Sa muscles, You yung cannot control the movement. muscles. Oo. Of course, menopausal period, sa mga kababaihan, dumarating yan, lalo na yung kakasimula pa lang ng pagkatapos ng regla. Doon, nagkakaroon ng hot flashes, di ba? Parang mainit ang pakiramdam. Temporarily lang ba ito? Well, it will... common sa mga nag-menopause? Temporarily na, of course, common. Oo, nangyayari talaga. Mangyayari yan sa mga kababaihan na papatapos na o tapos na ang buwan ng dalaw. Menopause ka rin. Let's talk about medications. May mga gamot sa high blood ha, na nakakapuyat. Thank you daw sa Thank you, Len. Of course, maraming klase ng medications. Kaya nga pag inom mo ng gamot, and then ang naging side effect hindi ka makatulog, you talk to the doctor kasi baka pwede palitan. or magdagdag ng pampatulog kung kailangan mo yung gamot na yun. Yun nga, kanina we were telling you all about primary insomnia. Ito yung insomnia na hindi alam ang dahilan. It happens na there are individuals na talagang active ang brain nila kahit na sa ganung oras pa ng gabi, no? Meron talagang, may mga anak nga tayo, obserbahan natin, gusto mo nang matulog, malikot pa rin yung anak mo, di ba? May mga ganon, although pag naman nag-iedad na, nawawala na yun. Pero there are patients na tuloy-tuloy yung ganyang sakit, no? So ano mangyayari pag may insomnia ka? Siyempre, cranky ka pag di ka makatulog. Especially if you need to wake up early in the morning. Yes, may taulo mo, groggy ka, no? Tapos yung energy mo, Dok Bangag Bo, ka, diba? yes, parang pag you feel tired as early as Totoo ba yung sa mga kinakain mo, too much caffeine? Kunyari, nag-coffee ka, chocolate, yun, di ba? Yung matataas yung caffeine, nakaka-apekto ba yan? Anything with sweets, tsaka sugar content mataas, tsaka yung caffeine nga, dapat iwasan natin lalo na sa gabi, pag matutulog na, no? So,
these are, yung insomnia, hindi ito binabaliwala. Kasi nga, may mga acute side effects and chronic side effects na later on, yung health mo, masisira, magsasuffer din yan. Of course, yung families. May ganun akong kasama stage, sa bahay, Doc problema. Bong. Yes. Matagal na hindi naman siya buong linggo walang tulog. Pero may mga days talaga na hindi ako nakakatulog. Acute yun. Acute tawag yun, doon. acute yun. Pero kunyari, meron ka ng chronic insomnia, like may asthma ka, meron kang heart ailment, takot kang matulog kasi parang hinihingal ka, Baka hindi ka o ubo, anything na, of course, psychological, kung meron ka mga psychiatric cases, meron kang character na, o yung attitude mo medyo hindi okay, you have to seek consult kasi very important na nakakatulog tayo. Sabi nga natin dati, nung mga unang discussions natin, 6 to 8 hours of sleep is very important to us. Pag mababa dyan, deteriorating sa health. Pag sobra, And problema rin. that's the time your body regenerates, di ba? When Yes, oo. Yun yung pagpapahinga. Actually, sa Biblia nga, yung paglubog ng araw, very important eh. Pagbaba ng araw, paglubog ng araw, doon sa time na dapat nagpapahinga ng tao. Ang problema, doon pa lang gumigising ang tao, di ba? Doon pa lang ang nightlife, doon pa lang ang... Hindi, iba rin. Nag-work sa call center. Yes, Mga oo. night shift. At ano yung pwede mong gawin para mag-improve yung insomnia mo, para mawala? Nakakatulong ba, Doc Bong, yung mga tablets na mga melatonin? Yes. Of course, may mga sleeping pills na pwede mong gamitin. Melatonin safe tablet kasi ano yan eh. Part na ng katawan natin yung melatonin. Meron talaga tayo niyan. Nagdadagdag lang para makatulog tayo, no? Sabi nila doon sa literature, of course, gawin mong cozy yung kwarto mo. Huwag masyadong mailaw. Tapos, yun, yung masarap yung itsura ng para pag tinignan mo yung higaan mo, gusto mo nang matulog. Yung ganun ang dating. Pagka daw, sa Yes. dark room daw, nagre-release yung body ng melatonin. Yes, oo, So it's totoo very yun. important na madilim talaga. Naka-off ang Kahit lights. yung mga bata. Tapos, warm bath, sabi nila. Yan, lavender scent. Di ba yung Oo, mga sarap scent nun, no? na naging... Mga essential oils. Masarap. Yan. Lavender, nakaka-relax Yes, yun, wag yung, nakakatulog. yun nga, wag kape, wag mga chocolate. Tsaka wag daw mag-exercise before I said it. Before sleep. Oo. Before going. At saka gamitin lang daw yung higaan o yung kwarto sa dalawang bagay. Ano yun? Basta yung isa Tulugan. sa pagtulog. Yung isa hindi ko na alam. Ay, ano Wala nga na yun? kayo doon. Basta yung nasabi Sa doon. pagbabasa? Oo. So, yun yung sinasabi doon, no? So, ito yung mga bagay na pwede na. Of course, seek consult pag medyo troubled ka na. Meron din silang Oh. binibigay daw yung mga pag may mga yung sleep therapy, bibigay sila yung mga music. Yes, That oo. will make you sleep. Ay, may mga ganyan. Huwag ka Nakita ko ganyan. Huwag ka mag-Metallica. Tchaikovsky ka. Merong mga behavioral treatments na tinatawag. Ewan ko itong ating mga awit ko nakakatulog sa oras to. Marami ring gig itong mga to. So, Kayo ba may tendency kayo na magka-insomnia? Sira po, sira talaga. Yung mga gigs eh, no? Anong ginagawa niyo? What do you do to cope? Bumabawi na lang Bawi sa na lang. umaga. First na sleep lang halos ako eh. Ako nga swerte na 4 hours. Bawi-bawi Doc na Bong, Yes. yung mga ano ba, yung mga ang tawag dito, yung mga gamot na pampatulog, is it advisable na mag-take or baka sabi nila baka mamaya Maging later dependent. on, later on di ka na Sanay. makatulog talaga dahil hanapin mo na yan. well, of course, siyempre, i-qualify ng doktor kung kailangan mo na yung chronicity ng tableta, no? Pero, melatonin is one tablet na safe. And of course, may milligrams naman kasi yung mga ibang chemicals na ibibigay sa'yo. Tama ba na direkta na tama-tama lang dun sa haba ng tulog na kailangan mo. Hindi kailangan na masyadong... Mga 10, ano? Depende. May mga talagang sedatives na short-acting lang, ika nga. Just enough for you to have a good night's sleep. Eh kung ang tulog mo mga 4 hours lang pero masarap, maganda, dire-diretso. Oo, nakuha mo Okay yung lang ba tinatawag yun? na REM sleep. Na, oo. Rapid eye. Kaya nga yung mga nap time natin, very important para mag-reorganize yung Power katawan nap, mo. diba? Diba? Oo, power nap, 20 yes. minutes yun at Mga beauty power sleep. nap na yun. But still, we have to sleep, no? So, very important yan. Kung may time ka na matulog ka kasi hindi mo na maibabalik yung ilang segundo ng buhay mo na nawawala dala nung hindi mo pagtulog. Important. Lokohin mo na nga daw ang lasing. Baglagang ba? Walang Bagong tulog. Okay, so that's Thank it. you, Doc Bong. Thank you. Ito isang panibagong milestone ang naabot ng Wish 107.5. Alam mo ba, Kikay? Ano yun? Kahapon, umabot na sa 5 million yung subscriber ng the #1
FM YouTube channel sa bansa. Alamin natin kay Mirasol ang Bugadil. Breaking Boundaries. Ito ang tema ngayong taon ng nangungunang innovator sa music industry sa bansa, ang Wish 1075. Sa pagsisimula pa lamang ng 2019 ay pinatunayan na ito ng radio station. Kung noong una ay nagbibigay daan ang taunang Wish Music Awards o WMA sa mga local artists na may iba't ibang genre of music. Ngayong taon ay naging unifying platform naman ito para sa mga artist hindi lamang mula sa local music scene kundi maging sa international acts. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nanguna sa mga performer ng prestihiyosong awarding ceremony ang isang international singing sensation, ang Danish pop soul singer na si Lucas Graham. Siya ang nagpasikat ng awiting 7 Years. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Kasabay nito ay inilunsad naman ang ikalawang FM booth on wheels sa bansa, ang Wish Bus. I am happy to announce sa inyo pong lahat, mga wishers, na meron na po tayong second Wish Bus. Ito ang kasalukuyang umiikot sa iba't ibang lalawigan sa bansa upang maghatid ng kakaibang musical experience sa ating mga kababayan at mailapit sa kanila ang original Filipino music o OPM. Noong nakaraang buwan naman ay matagumpay na naidaos ang Grand Finals Night ng ikalawang season ng biggest online singing competition sa bansa, ang Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. At kahapon, isa na namang panibagong milestone ang naabot ng istasyon. Na-hit ng YouTube account ng Wish 1075 ang 5 million subscriber mark nito. Halos 4 na buwan pa lamang ang lumilipas mula nang maabot naman ng istasyon ang 4 million subscriber mark sa pamosong online video sharing platform. Ang Wish 1075 ang nananatiling #1 FM YouTube channel sa bansa. Laman nito ang high-quality Wish-exclusive videos na kuha mula sa sikat na rolling music hub, ang Wish Bus. Hindi lamang performances ng OPM singers ang mapapakinggan dito, kundi maging Wish-exclusives ng foreign artists. Guaranteed I could blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign. Guaranteed I could blow your mind. And sometimes when we touch, the honesty's too much. Nagpapasalamat naman ang innovator sa likod ng Wish 1075 na si Kuya Daniel Razon sa patuloy na sumusuporta sa istasyon at sinabing asahan pa ng mga wisher ang mas maraming inobasyon. Hopefully ay mas ma-increase pa natin itong taon na ito at mas maging mabilis pa din yung pagkadagdag ng ating mga views. We're looking forward na makapag-upload pa tayo ng mas marami pang mga interesting at mga magagandang mga wish-exclusives natin na sinusundan ng ating mga wishers. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 1.8 billion accumulated views and counting ang mga Wish-exclusive videos sa Wish 1075 YouTube account. Whispering Wish. 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 Wish 1075. To God be the glory! Thank you so much, everyone! Congratulations! Sa Wish 107. 5 million. Nakakatuwa talaga na itong radio station na ito is isa sa mga pinaka-successful talaga ngayon na kung tutusin parang may nakabata. Namamayagpag ang Wish 1075. Wala yatang hindi nakakakilala. Pati yung boses na, pati mga anak ko. Yan. Sabi ng anak ko, kasi kahit nasan kayo, nasa supermarket, nasa convenience store, Kahit yung sa taxi, sa nagbebenta jeep. ng TV. Yes. Oh, Oh, nagbebenta yung ng TV, yun lagi ang But this pinapalabas voice we always hear. Sabi ng anak ko, ay,
I always hear that voice everywhere. Sabi niya. Awesome! Ganun talaga. Meron nga akong meme sa Facebook na hindi ko lang na-share eh. Dati, ang pag videoke, automatically, pag may kakanta na, Wish 107.5. May Gusto ko yung head. Merong isa noontime show. Kapag may kumakanta, on the side. Wish, wish, wish. Ganun, ginagaya. Wow! Nakaka-proud talaga. For 5 million subscribers and counting. Yeah! Kayo produkto kayo niyo. Historical yan, Habang si Kikay ay hysterical. Ito meron din ako dyan, dahil alam nyo ba, pinarangalan ang Wish 107.5 bilang Best FM Radio Station sa ikatlong GEMS Hiyas ng Sining Awards na ginanap sa Center for Performing Arts sa Muntinlupa City kagabi. Alamin natin ang buong detalye kay Asher Cadapan Jr. Simula nang umere ang Wish 107.5 noong 2014, tumatak na ito hindi lang sa mga tagapakinig sa FM radio, kundi maging sa mga tumatangkilik sa mga awiting Pilipino at maging ng mga banyaga. Binago ng Wish 107.5 ang estilo ng pakikinig sa mga paboritong awitin matapos nitong ilunsad ang una at natatanging mobile radio booth sa bansa na kilala bilang pambansang Wish Bus. Nagkaroon rin ng pagkakataon ng mga local artists sa bansa na maipamalas ang kanilang talento hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Maging sikat na o nagsisimula pa lamang, lahat may oportunidad na makilala sila anumang genre ng kanilang musika. At hindi maikakailang marami na ang natulungan ng estasyon dahil sa dami ng views sa kanilang Wish-clusive performance. Ang YouTube channel ng Wish FM ay naging paboritong panoorin ng karamihan dahil sa magandang audio at video quality mula sa mga state-of-the-art equipment. Kaya naman hindi na nakapagtataka na kahit ilang taon pa lang ang istasyon ay humakot na ng parangal at pagkilala mula sa iba't ibang organisasyon at award-giving bodies ang one-of-a-kind innovation na ito ni Kuya Daniel Razon. At sa ginanap na 3rd GEMS Hiyas ng Sining Awards 2019 sa Center for Performing Arts sa Muntinlupa City kagabi, kinilala ng mga guro, academic professionals at mga estudyante mula sa mga prestigious academic institutions ang Wish 107.5 bilang Best FM radio station sa bansa. Kumpara sa iba na dekada na ang binilang, ngunit nanggulat sila sa mga tagapakinig sa paraan at estilo nilang kaibig-ibig. Nasa pool agad nila ang pulso ng masa, di lang ng mga sosyal at may pihikang panlasa. Kahit saan mang dako, stasyon nila ay bukang bibig, sa musika at tinig nilang nakakakilig. Para sa ating Best Radio Station FM, Wish FM 107.5. Nagpasalamat naman ang mga kinatawan ng Wish 107.5 sa tiwala at suporta na ibinibigay ng mga tagapakinig. At nangangakong patuloy na maghahatid ng natatanging esperyensya sa pakikinig ng musika na itinuturing na makasaysayan sa industriya ng pangsasahing papawid. Maraming salamat sa GEMS Awards and sa De La Salle Zobel para sa parangal na ito. Nakakataba ng puso kasi yung mga taong katulad yung inspirasyon namin sa ginagawa namin. Maraming salamat sa GEMS and also major props to all the people behind the scenes from the sound tech guys, yung mga video editors and all that. Like lahat tayo talagang collective effort to attain the success, and recognition. So to God be the glory. Ayan, Congratulations sa Wish 107.5. Talaga namang Umuulan na mga recognition ngayon, Pang ilan na On yan? a roll. Anong buwan pa lang ngayon? March pa lang, di ba? Sunod-sunod. Totoo, well, totoo. hindi naman nakakasurpresa yung mga ganyang balita. Dahil magaling alam naman mo, talaga yan. maidagdag ko na rin, Sige, dahil dagdag pinag-uusapan mo. na natin itong Wish. Isa siya sa mga radio station sa talagang lahat ng tao pinag-uusapan. Actually. Parang all walks of life talaga. Parang walang di nakakaalam. Wish 107.5. Parang nakatatak na talaga yan sa mula nag-open. Very good. Tama ka dyan. Nakaka-proud. Ito na.
Breakfast Tito na. Diego, Breakfast. yes. Kanina pa natin inaabangan ito. Dami handa ngayon. Oo. Ano ba handa ngayon, Tito? Oo, Tito Diego, kasama natin nagbabalik ngayon si Chef Mara Janina Nario. Nagbabalik? Welcome back, Chef! Ano ba ang handa natin ngayon, Chef Janina? We're going to cook breakfast steak tapsilog. Breakfast steak. Tamang-tama. Ultimate Pinoy breakfast. Ultimate talaga ito. Sige, paano magawin yan, Chef? Okay. The ingredients are 2 kilos of sirloin steak, 4 tablespoons of soy sauce, 2 tablespoons of sugar, 1 tablespoon of black pepper, 5 cloves of garlic, 4 drops of Worcestershire sauce, and margarine for oil for frying. And then for the omelette or the scrambled eggs, 12 eggs, 1 can of evaporated milk, 1 can mushrooms, 5 stalks of onion leaves, and 3 pinch of salt. Tapos? And then, okay, 1 kilo of rice, 2 tablespoons of turmeric powder, 2 tablespoons of garlic powder, and 6 cup of water for the rice. Ito yung mga kailangan natin sa ating breakfast steak. Paluto na nga natin. Oo. Ano ba yung una natin gagawin dito, Chef? Ano ba yung unang step? Okay, first, the steak, and then garlic. Then massage po natin siya para mag-bind po yung flavor. Luto pa si steak na masahe. Gusto ko yun. Tapos? Pag naka-relax na dahil sa And masahe. then, calamansi. Then sugar. Then soy sauce. And then the Worcestershire sauce. And then pepper. Then there, we bind it again. Mga gaano katagal natin yun i-marinate, Chef? 30 minutes will do. Pwede na yun. Yes po. And then? And then yan, ipa-fry na po natin siya with the star margarine oil. Margarine, yeah. Margarine pa lang, malasa na. Tapos? Ano yung next na gagawin natin, So that Chef? is the scrambled egg. Yeah, scrambled egg with mushroom and then onion leaves. Sabi lang. And then with evaporated milk. Yun lang po. Ayan. So, kaya nga tapsilog kikay eh. Tapa. Ano ibig sabihin tapsilog? Tapa. Egg. Tapa, sinangag at itlog. Ayun pala. Anong egg? Oo, alam mo naman ako, gusto-gusto ko kinakain yan ng top Siyempre, kakain dapat talaga. Totoo. Tsaka masarap talaga yan. Yes. Pero Tito Diego, kung napapansin mo, marami tayong handa ngayon na binigay, na hinanda May buffet. ni Chef Mara Janina Nario. May buffet. Pwede ba natin puntahan yung kanyang mga... Puntahan niyo, go. Puntahan natin. Ito, Go. isa-isahin natin. Chef, dito, marami kang mga pin-prepare. Let's start with this. Anong klaseng rice ba ito? This is the turmeric garlic fried rice. Wow! And then, here we have... This is the toasted garlic bread. Garlic bread natin, na perfect. Tapos ito, may pasta rin tayo Yes, dito. the pasta. Pepperoni, macaroni, cheese pasta. Wow! Yummy. At ito, yung ating dessert station. Yes, fresh lemonade and sweets buffet. The chocolate fountain, fresh fruits, marshmallows. Perfect talaga ang inyong mga hinanda today. Sige, Chef, let's promote. Paano ba kayo makokontak nung ating mga kasangbahay na interesado na i-avail ang inyong mga food services? Yeah, so you can visit my Facebook page, Chef Mommy Janine's Cuisine. May mga gusto ka bang batiin? Yung inyong mga contact number? Okay, At yung social media? 0932-962-5082. Thank you, Chef! Maraming salamat Thank you. din Next po. time ulit. Pero ito hindi lang yan ang sineselebrate natin ngayon. No? Perfect dahil marami tayong mga kakainin. Ayan na, abot na. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Magkaumiyak! Oh!
Bekainin mo tayo Mike Beso. Carmi, ano ang wish mo? Ngayon nag-birthday ka. Ang my wish. Hindi, Friday talaga bawal. Magaling. Hindi, sana mas maging fruitful and meaningful ang aming year. In the house. Yay! Make a wish. Make a wish. Game. Blow. Ang bigat pa siya sa akin. May mga gusto ka bang pasalamatan at mga message? Thank you po sa K-Sweet for this wonderful and cute cake. Wala, may keyboard, tas may mic. Ako to. And of course, thank you sa apat kong mga kapatid for surprising me. And sa Carmi's Army, sa family ko, Mommy, Daddy, Tara, Jerus, and Mickey. Thank you so much. And of course, kay Tito Mayor J. Ilagan and Vice Mayor Janet Ilagan. Maraming salamat po sa pagmamahal. Happy birthday, Carmi! Happy birthday! Happy birthday, Sex Bomb, Carmi! Wala, ang ganda ng cake! Kung hanap nyo, ito, Carmi, lalo ka na, ang kakaibang experience na kumain under the sea, tampok sa southern tip ng Norway, ang pinakamalaking underwater restaurant sa buong mundo. Alamin natin lahat yan kay Nina Armilio. 5 metro below sea level at masasarap na pagkain. Ito ang naghihintay sa mga customer ng kauna-unahang underwater restaurant sa Europe na matatagpuan sa Southern Norway. Ito ang Under na siya ring pinakamalaking underwater resto sa buong mundo. Binuksan ito ngayong Marso para sa mga kaibigan at pamilya ng may-ari. Maaari itong maglaman ng hanggang 100 bisita. Sa isang normal na dinner naman, makapapasok ang 40 customer. Sa ngayon, mahigit 7,000 na ang nakapagpabook upang maranasang kumain kapiling ang mga yamang tubig. Right now, I think that it is the restaurant itself, how it is, the work by Snøhette and the fact that it is under the sea. I think that's the main reason why we have so many covers now. But over time, I think that the food will, I hope that people will come just because of the food as well. Hindi na kailangan ng diving suit para masilayan ang ganda under the sea. Bukod sa world-class cuisine na mula sa local ingredients, tampok sa Under ang monumental glass wall na magbibigay ng ocean view. I think the fascination is just this movement from above water to underwater through the building when the big window actually exposes the underwater world, not like an aquarium, but the real thing. Cozy at elegant rin ang wooden tables and chairs. Ang isang full 18-course meal ay nagkakahalaga ng $430 o mahigit 22,000 pesos per person kasama ang drinks. Ang 34-meter-long building ng Under na idinisenyo ng Oslo-based architects ng Snøhetta ay magbubukas para sa mga diner sa April 2. Ito meron lang tayong gustong batiin na happy Sabbath anniversary sa aming napakaganda, napaka-smart at ubod ng sexy na production manager. Aba, ito talaga. Ito talaga yung may alindog na, ha? Nung balik alindog, ha? Ito yung idol ko talaga, si Miss Caroline o Caroline Chin Laginto. Kaya may buffet. Happy Sabbath Day, Miss Chin! Happy Sabbath Day ka namin! Happy Sabbath po. Happy Sabbath Day! Dapat nandito siya. Bababa na siya. Oo, babain natin. Bababa na. Uy, gusto ko lang din batiin yung mga kapatid daw sa lokal ng Mulanay, San Francisco, Bayog, lalo na po yung dalawang lokal. Kasi magdadaos po sila ng pasasalamat sa Diyos ngayong Sabado. Ang lokal po ng San Andres at San Narciso. Happy pasasalamat po, District 4, Quezon, Marinduque Division. Ayan. Mula po yan kay Rodel Cedilla. Ayun. At salamat din po sa Forever 21 for my outfit. Thank you so much. Yung mga pinapabati ni Rina, makikigreet daw si Sis Jean Austria ng Riyadh.
Saudi Arabia ng happy Sabbath day. And yung sister din daw ni Rina, happy birthday, Oreen birthday. Ann. And sa brother niya tomorrow birthday, si George Jr. And also si Chato Gatos, magandang umaga sa inyo. And Mr. Lito Bahe from East Timor. Ako, mother ko lang. Mother, weekend. Nanay Norma, good morning sa'yo. Lagi ka nanonood sa amin. Salamat po sa Diyos. Safe trip pala sa mga magulang ko papuntang Japan. Oo nga pala. Ingat kayo. Ay, Tita Malu. Tita Malu. Hello, good morning. Pango ka na. Si Nanay Leonie. Nanay Leonie, Nanay Maria, Tatay Bertie. Morning, Good morning. Mother Earth, si Ate Morning, May nanonood everybody. sa atin, si Mio, good morning, at saka si... Tita Beth. Oo, si Tita Beth. Tita Dan. At saka si Tatay Nebu, Tita Esther, good morning. Si Uncle Paul nanonood din sa atin. At si Doc Sir Paul. Joseph. Doc and Ninang Joseph. Lisa, good morning. Morning. Happy weekend!